Well, sabi rito sa post ng ABS-CBN, can we normalize asking gender pronouns, especially kung unsure ka sa pronoun ng taong kausap mo? Sabi ni Captivating Cat, no? Well, okay, pwede naman siguro. Kaya lang, just if a point, sa akin, okay naman na respetuhin lahat ng gender o yung tingin nilang gender nila sa sarili nila. Kanya lang, dalawa lang talaga ang gender. Male and female lang talaga. Kung ano yung kasarian mo nung ikaw ay pinanganak, yun na yun. Kahit na dumating pa yung oras na possible na yung magko-clone sila siguro ng bata, ilalagay sa tiyan ng lalaki o ng natural born male, hindi pa rin, hindi yun yung natural na plano ng Diyos o design ng Diyos sa ating mga katawan. At sa aking pakiwari, hindi nagkakamali ang Diyos. Yun lang naman yung sa akin. Kaya lang, for some reason na hindi ko naman alam, nangyari yan. Pinili nila yung mga bagay na yan. We respect them. We do not hurt them. We support them. Pero for me, sana lang, may limitasyon. Kasi kung alam namin, kunwari, na ikaw ay pinanganak na isang lalaki, syempre hindi mo mayaalis sa amin. Ang itatawag namin sa iyo ay ah, Sir or Mister or kasi nga dalawa lang he and she lang. So kung bading ka, he ka, kung babae ka, she ka. 'Di ba? Kasi 'yun ang sabi rin sa akin. Meron akong tito, kumbaga lolo tito, matanda na siya na gay. Gay siya. At sinabi niya na bakla ako. Hindi ako babae. 'Di ba? Kasi pwede kang mag-asal babae, pwede kang magmukhang babae, pwede mong ma-feel na babae ka, feeling mo babae ka, pero ikaw pa rin ay lalaki. Yun ang katotohanan ng buhay. Ngayon, kung magagalit ka at magiging sensitive ka kung ang pakiwari ng iba sa'yo, for example, ikaw ay lalaki, pero ang pakiramdam mo sa sarili mo, ikaw ay babae, hindi na sana nila kasalanan yun. Sana kayo naman ang umunawa doon. Kasi you cannot force everyone na 'di ba, kung paano ka dapat tignan, ang alam nga nila lalaki ka. Pinili mo lang maging babae, choice mo 'yon, hindi 'yon choice ng mundo, 'di ba? And the problem kasi 'pag ninormalize natin ito 'no, yung mga kabataan, like ako nakita ko meron ng mga rights, 'di ba, na for me nakakatapak na. For example, gusto nila ng pangatlong CR, papaano naman yung right ng mga kababaihan? Yung kanilang hygiene, yung kanilang safety. O, di ba? Kung magdamit babae ako, tapos punta ako doon, di ba? Mga ganon. And at the same time, yung mga kabataan, anong message ang gagawin nito sa kabataan? I don't think it's proper na turuan sila na merong ibang kasarian, di ba? Male and female lang talaga. Pag lumalaki na sila, depende sa kanilang maturity, pwede siguro nating i-explain sa kanila na may mga taong lalaki pero pinili nilang maging babae. Respeto natin sila. Hanggang dun lang, tama na yun. Pero pag sinabi pa nila na irespeto nyo kami, tawagin nyo kami sa gusto namin, parang mali na yun kasi tinuturuan mo na yung ibang tao eh. Tinatapakan mo na yung perception ng ibang tao. Ikalawa, 'di ba, sa mga kabataan nga, anong mensahe nun? Anong mensaheng ibibigay mo? Kapag pumayag tayo, for example, sa same-sex marriage, o pwede palang mag-asawa yung parehong lalaki o parehong babae. Sisirain mo ngayon yung mindset ng mga kabataan, yung mali eh. 'Di ba? Rather than ang ituturo mo, mag-aasawa lang yung babae at lalaki. Because the ultimate plan of God is for them to procreate, magkaroon ng anak. 'Di ba? Later on in life, pag mature na yung mga kabataan, pwede na nilang maintindihan siguro na yung dalawang lalaki na piniling maging babae pareho, sila ay sa kabutihan ng puso nila, they raised a child. Yun, okay yun. Yun, pwedeng papurihan yun na they raised a child. Pero yung to impose upon others, yung mga bagay na
hindi naman tama. Sort of twisting the fabric of reality ay mali sa aking humble opinion. We respect everyone. Kagaya nga ng sinabi ko, may tito ako, lolo na siya, na LGBTQ member, and I respect him and I love that person very much. Diba? Kagaya, yun nga lang, maging siya, sinabi na, wait lang. Diba? Lalaki ako. Lalaki pa rin. He, sir. Pangalan ko, boy. So, I'm a boy. Diba? Ay, pinili ko na lang to na I'm gay. Pero I am a male. Meron akong lawit. Diba? Ang damdamin ko, babae. Pero, hindi ako babae. Bakla ako. Ayun ang sinabi niya. Hindi ko pwedeng i-impose sa inyo, sa mga apo ko, o sa mga anak ninyo na ako ay tita, ako ay babae. No, I am their tito o I am their lolo, not lola. Hindi ba? Kasi kailangan mong turuan yung mga bata ng tama. Nilikha lang ng Diyos, male and female. Nagkataon na lang na may mga male na piniling maging babae o maramdaman nilang babae sila sa sarili lang nila, pinili nila. At may mga female na piniling maramdaman o ipakita na sila ay lalaki bagamat hindi. Anyway, no offense sa mga LGBT. God bless you.